Ang bidyong ito ay nagbibigay ng paliwanag mula sa isang legal expert kung paano ang mga nakaraang insidente at ang desisyon sa Avellino versus Cuenco ay nagsisilbing batayan ng mga legal na aksyon sa kasalukuyang liderato ng Senado. Narito naman ang paglilinaw kung bakit iginigiit ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang 13-man quorum. Ang prinsipyo ng 13-man quorum, ang tradisyonal na mayorya sa 24-member na senador, laban sa 12-man quorum, ang ginamit na basehan ng bagong liderato. Una, bakit 13 ang iginigiit ng grupo ni Cayetano? Ang Senado ay may 24 na miyembro. Ayon sa Konstitusyon, Article 6 Section 16, ang quorum ay nangangailangan ng majority na higit sa kalahati. Sa 14 na miyembro, ang 13 ang itinuturing na absolute majority. Ang argumento ni Cayetano ay, dapat mayroong 13 na pisikal na presenteng senador upang maging legal ang pag-oorganisa muli o pagpapalit ng liderato. Naniniwala silang hindi pwedeng bawasan ang bilang na ito basta-basta dahil lamang may mga miyembrong hindi nakadalo o nag-boycott. Para sa kanila, ang paggamit ng 12 ay isang shortcut at hindi sumusunod sa tamang proseso, kaya itinuturing nilang iligal ang paghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Ikalawa, bakit 12 ang ginamit ng kabilang panig? Ang grupo ni Gatchalian ay gumagamit ng doktrinang functional quorum na hango sa kasong Avellino versus Cuenco, 1949. Ayon dito, ang bilang na kinakailangan para sa quorum ay binabase sa mga miyembrong within the reach o sakop ng coercive power ng Senado. Dahil may mga senador, gaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa, na hindi mahanap o hindi maabot ng proseso ng Senado, hindi raw sila dapat ibilang sa denominator, ang kabuuang bilang kung saan kukunin ang majority. Kung aalisin ang mga unreachable sa bilang, ang 12 ay nagiging sapat na para sa isang legal na quorum. Sa tingin niyo, dapat bang i-base ang quorum sa kung sino lang ang present, o dapat laging kumpleto ang bilang para maging valid ang desisyon?